Hello, kamusta tayo lahat? I praise my Father, the Creator of heaven and earth, because He is omniscient, omnipotent, omnipresent, and He is majestic, amazing, awesome, wonderful. He is our protector. He is our deliverer. And He created us in His image and likeness. And I exalt the name of Jesus Christ, my Redeemer, for His precious blood that was shed on the cross. We can now be saved because of Jesus Christ. He has shown us the way to our Father. Ang mga tao, walang perfect sa mundo na tao. Ang naging perfect lang nang nandito siya sa lupa, si Jesus Christ. Kaya siya ang magja-judge sa atin. Dahil kahit na nakaranas siya ng mga trials and tribulations and temptations, hindi siya nag-give in. Kaya si Jesus Christ lang ang holy, tao, at God. Son of God, Son of Man. Nagkaroon siya ng flesh and blood and bones. Nagkaroon siya. Kaya when He was crucified, masakit yun. Physical pain, emotional pain, and mentally rin yun. Kaya nakaya ni Jesus. Kaya siya ang ating Savior. Pati rin ang mga apostles, nag-struggle sila. Yung mga prophets, nag-struggle din sila. Ito sa Romans chapter 7 verses 13 to 25. Dito makikabasa natin na si Paul, nag-struggle siya. Nahihirapan din si Paul. Gaya natin. Wala sa ating perfecto, wala sa ating holy, wala sa ating infallible. Nagiging maayos lang tayo sa paningin ni Almighty Father because of Jesus Christ. So basahin natin ng Romans chapter 7 verse 13 to 25. Has then what is good become death to me? Certainly not. But sin, that it might appear sin, was producing death in me through what is good, so that sin through the commandment might become exceedingly sinful. For we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. Sabi ni Paul. Tayo rin ganito. We are carnal, sold under sin. For what I am doing, I do not understand. For what I will to do, that I do not practice. But what I hate, that I do. Kapareho natin si Paul. For what I am doing, I do not understand. For what I will to do, kung anong gusto kong gawin, yun ang hindi ko pinapractice, that I do not practice. But what I hate, that I do. Kung anong iniinisan ko, yun ang ginagawa ko. Sabi ni Paul. So, nag-struggle si Paul. Kagaya natin. Verse 16, if then I do what I will not to do, I agree with the law. That is good. But now it is no longer I who do it, but sin that dwells in me. For I know that in me, that is in my flesh, nothing good dwells. Sa flesh natin, walang good na nananahan. Nothing good dwells in us. For to will is present with me, but how to perform what is good, I do not find. Sabi ni Paul, but how to perform what's good, I do not find. Hindi niya nakikita. For the good that I will to do, I do not do. But the evil I will not to do, that I practice. Now, if I do what I will not to do, it is no longer I who do it, but sin that dwells in me. Yung kasalanan na nanahan sa atin. May mga bagay tayo na gustong gawin, hindi natin ginagawa. Yung mga ayaw natin, gawin yun ang ginagawa natin. Bakit nangyayari yun? Now, if I do what I will not to do, it is no longer I who do it, but sin that dwells in me. Verse 21, I find then a law that evil is present with me,
the one who wills to do good. For I delight in the law of God according to the inward man. But I see another law in my members, warring against the law of my mind. Nagtatalo yung body tsaka yung mind niya, no? And bringing me into captivity to the law of sin, which is in my members. O wretched man that I am, who will deliver me from the body of death? Sino ngayon ang magsasave sa atin sa sure na kamatayan? Ang sinasabing the body of death na nabanggit ni Paul dito, it's the second death, no? I thank God through Jesus Christ our Lord. Si Jesus Christ ang magde-deliver sa atin from this body of death. So then, with that mind, I myself serve the law of God, but with the flesh, the law of sin. Kaya magpasalamat tayo kay Jesus Christ. He will deliver us from this body of death. Yung flesh kasi natin, makasalanan. Kaya wala sa ating perfect, wala sa ating good, wala sa ating holy. Ang nabuhay sa mundo na to, kaisa-isa, na holy, perfect, si Jesus Christ. Kaya si Jesus Christ ang may authority and power to judge us at the last days. Pasalamat tayo kay Almighty Father. Ibinigay niya yung kanyang only begotten Son, very obedient, very loving, si Jesus Christ. Tinuturing niya tayong friend, kahit na tayo ang naging dahilan ng kanyang physical and emotional pain. Napaka-great ng love sa atin ni Jesus Christ. Masasave na tayo because of Jesus Christ. It's the new covenant. And the covenant that will never end. It'll be forever. So dati ang pinapadala ni Almighty Father, puro mga prophets. And then, sa kahuli-huli na pinadala niya si Jesus Christ. Iba nakalagay sa Bible yun. Parable of the wicked tenants. Si Jesus Christ yun eh. Yung pinatay ng mga tenants. Yung sa parable na yun. So last time we read Hosea chapter 2. So this is the unfaithfulness of the people. So may ibig sabihin yung mga naging anak ni Hosea. Si Jezreel, si Lo-Ami, at saka si Lo-Ruhama. Tayo yun. Ginagamit ni Almighty Father yung mga kanyang mga prophets. Pinaparamdam niya sa kanyang mga prophets yung nararamdaman niya. Pero nung dumating na si Jesus Christ na mismo ang nakaramdam ng pain and suffering. Yung nararamdaman ni Almighty Father, naramdaman ni Jesus Christ. Pag nire-reject natin si Jesus Christ, hindi naman si Jesus Christ ang nire-reject natin, si Almighty Father. Kasi padala ni Almighty Father si Jesus Christ. Very loving and faithful si Almighty Father sa atin. And He will never change. He will be our husband. Husband means protector at saka provider. Siya yung strength ng family. Yun ang ibig sabihin ni Almighty Father ng ganun. Pag sinabing husband, I am your husband. No? Kasi ang tao, twisted ang isip. Ang ibig sabihin kasi ng kala ng mga tao, husband, it's because there's a copulation. No, there's not. There will never be a copulation. But it's a union, no, of the church
or the followers of the Almighty Father and Jesus Christ, and the Almighty Father and Jesus Christ. So, kaisa ni Almighty Father si Jesus Christ, kaisa ni Jesus Christ si Almighty Father, kaisa tayo ni Almighty Father, kaisa rin tayo ni Jesus Christ. So, it's a union, no? And that union, it's a contract that will never end, a covenant. Naawa pa rin si Almighty Father sa atin. Nibigyan niya tayo ng leniency. But of course, there's a punishment or repercussions of our actions, so that we'll learn not to do it anymore, not to sin anymore, so that we'll learn our lesson to obey our Father always. At may etch sa heart natin. Di ba pag nakaranas ka ng pain and suffering, na-etch yun sa heart mo? Or ano bang etch? Nasusulat sa puso mo na nagmamarka sa'yo yung pain. At pag naaalala mo yung pain, naaalala mo rin si Almighty Father, yung kanyang goodness. At ayaw ni Almighty Father, no? Binanggit na naman dito yung idolatry. Sa verse 13 ng Hosea chapter 2, I'll punish her for the days of the Baals, to which she burned incense. Imbes na pasalamatan din sa Almighty Father because of the blessings. Ano ba mga blessings ng Almighty Father? Yung oxygen, yung carbon dioxide. Blessing ni Almighty Father yun, tapos gusto yung tanggalin yung carbon dioxide. Bakit ganon? Kaya yung mga puno ngayon, hindi nila mamungay, no? Kasi hindi tayo nagsisiga. Bakit? Sino nagsabi nun na huwag magsiga? Environmentalist. Just ba sila? So, na-figure out na ba nila lahat? Hindi. Hindi naman sila naggawa ng mundo. Ang naggumawa ng mundo si Almighty Father. Si Almighty Father may karapatan lahat. Pag ginawa ni Almighty Father, kahit sabihin mo na inaalagaan mo ang environment, bale wala yun. Kamay ni Almighty Father is powerful. Hindi naiintindihan ng tao because people, they trust themselves. They trust their knowledge, which is very liit. Maliit lang ang knowledge ng tao. Kaya ngayon nabubuhay pa rin tayo sa mundo na ito because of the Almighty Father, not because merong mga environmentalists na nagpo-protect. No. Karamihan ng mga environmentalists mayaman. Alam niyo ba yan? And they have their own business. Anong business sila? May mga factory sila. Meron silang mga realty. So ano ngayon, pag may property sila, may realty corporation sila, meron silang mga factory ng mga plastic, ganun. Saan nang tinatapon ngayon ang kanilang mga wastes sa environment? Kunyari pa sila, no? It's hypocrisy. Samantalang noon, nagsusunod tayo ng mga damo, no? Nalilinis ngayon yung puno, namumunga kasi yung carbon na yon na ini-emit ng sunog, namumunga yung mga puno kasi doon nabubuhay ang mga puno sa carbon dioxide. Kaya yung carbon dioxide naman nagbibigay naman sa atin ng oxygen. So it's palitan, no? Design ni Almighty Father yon, hindi naiintindihan ng tao. Kala nila magaling na sila. Kinalimutan natin si Almighty Father. Gusto natin tanggalin sa society. Gusto natin tanggalin sa isipan ng mga tao si Almighty Father. Hindi nila matatanggal. Sila ang tatanggalin ni Almighty Father. Sila ang dudurugin ni Almighty Father. Sila ang tatapon sa impyerno.
Kaya ano lang dapat natin gawin? Bumalik tayo sa tatay natin. Return to our Father. Humble ourselves before our Father. Dahil yung tatay natin, very humble, very loving, forgiving, very patient, full of wisdom and knowledge. Ano lang ang nire-request sa atin ng Almighty Father? Acknowledge Him. Humble ourselves. Mahalin natin siya. Di ba yun yung kauna-unahan sinasabi? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Anong ibig sabihin nun? Lahat-lahat, buong pagkatao. Hindi lang 10%. Dahil yung 10%, pang ano lang yan, pang Levites lang yun. Tayo, mga tao, buong buo. Will natin, ibibigay natin kay Almighty Father. Dahil yung katawan natin kay Almighty Father na. Yung, dahil siya nag-create ng katawan natin, ng lahat ng sa atin, ano lang ang gusto ni Almighty Father? Sumunod tayo sa Kanya. Yung will natin, yung, di ba may free will tayo? Pwede tayong sumunod sa Kanya, pwede tayong hindi sumunod. Bigay natin sa Kanya yung nararapat sa tatay natin. That He's worthy. Yung soul natin, hindi tayo may-ari. Kaya walang magsasabi na binenta ko yung kaluluwa ko. Walang magsasabi sa inyo na binenta mo yung kaluluwa mo. Walang ganong klase dahil hindi natin mabibenta ang mga bagay na hindi naman talaga sa atin. Wala tayong pagmayari. At tayo ay nakabathrobe kay Almighty Father forever. In righteousness and justice, in loving kindness and in mercy. At i-bless tayo ni Almighty Father. Ang dami-dami na sa ating ibibigay ni Almighty Father. Binigyan niya na tayo ng buhay, binigyan niya tayo ng soul, binigyan niya tayo lahat ng mga bagay na meron tayo sa ngayon. And after this life on earth, meron pa siyang ibibigay. Inheritance natin. Our portion. Napaka-generous ni Almighty Father. Sino ang swapang? Tayo ang greedy. Hindi at may bigay kay Almighty Father. Yung pasasalamat natin. Mayabang tayo. So dito tayo sa Hosea chapter 3. Then the Lord said to me, go again, love a woman who is loved by a lover, a friend or husband, no? And is committing adultery. Just like the love of the Lord for the children of Israel, who look to other gods and love the raisin cakes of the pagans. Ipinaramdam ulit ni Almighty Father kung ano nararamdaman niya kay Hosea. Sige, kumuha ka ulit na isang babae, mahalin mo siya. Nagko-commit siya ng adultery, pero mahalin mo siya. Dahil sinisimbolize nun yung pagmamahal ni Almighty Father sa kanyang mga anak. Tayo, gumagawa tayo ng kasalanan. It's spiritual adultery. Tapos si Almighty Father, yung faithful husband, tas tayo, yung nagko-commit ng adultery. Who look to other gods and love the raisin cakes of the pagans. Ano yung raisin cakes? Pinaghihirapan pa. Meron pang grapes. Di ba yung raisin galing sa grapes yon? At gagawa pa ng cake. Pinaghihirapan pa para i-offer sa pagan gods. Verse 2. So I bought her for myself for 15 shekels of silver and 1.5 homers of barley. So binili niya yung babae, binayaran niya ng 15 shekels of silver.
At saka, 1.5 homers of barley. Yung babae na nagko-commit ng adultery. Ano pang sabi niya dito sa verse 3? And I said to her, you shall stay with me many days. Madaming araw ka sa akin titira. Dahil binayaran kita ng 15 shekels of silver. And 1.5 homers of barley. And ano pa, sabi ni Hosea, you shall not play the harlot. Mag-stay ka sa akin. Hindi ka magpe-play ng harlot. Ibig sabihin, hindi ka muna magbebenta ng katawan mo sa ibang mga tao. Ano pa? Nor shall you have any man. Hindi ka pwedeng magkaroon ibang lalaki ngayon. Kasi binili ko yung oras mo, 15 shekels of silver and 1.5 homers of barley. So too will I be toward you. Ganon din ako sa'yo. Ha? Tayong dalawa ang magiging faithful sa atin sa isa't isa for now. Hindi ka magpe-play ng harlot at mag-stay ka sa akin. Verse 4. Bakit ginawa? For the children of Israel shall abide many days without king or prince, without sacrifice or sacred pillar, without ephod or teraphim. Alam niyo ba yung ephod, no? Yung ephod, yung mga high priest, yun ang suot nila, ephod. So, for the children of Israel shall abide many days without king, walang hari, walang prince, walang magsasacrifice or sacred pillar, walang ephod, at wala ring teraphim. Ano yung teraphim? Yung teraphim, yun yung Diyos-Diyosan. Si Rachel, no, yung asawa ni Israel, meron siyang teraphim. Kaya hindi tayo magtataka kung bakit hindi sa kanya galing ang lineage ni Jesus, kahit na siya yung mahal ni Israel or ni Jacob. Kasi nga, si Rachel, ninakaw niya yung Diyos-Diyosan ng tatay niyang si Laban. Kasi meron silang household gods. Parang si Michal, no, na asawa ni David. Kahit siya yung naunang asawa ni David, hindi nagkaroon ng anak si David kay Michal. Bakit? Dahil si Michal, meron din siyang Diyos-Diyosan, meron din siyang teraphim. Kaya, nagkaroon ng anak si David sa iba. At ang naging hari na anak ni David ay si King Solomon na anak niya kay Bathsheba. Kasi, pag nagkasala tayo kay Almighty Father, nagsasamba ng ibang mga Diyos. Ayaw na ayaw ng Almighty Father yun dahil ano ba ang first commandment? Na nasa commandment din na ibinigay ni Jesus Christ sa atin. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Nasa Old Testament at nasa New Testament. No? Bakit? Kasi pagmahal natin si Almighty Father, lahat na, susunod na. Pagmahal natin si Almighty Father, susundin natin yung utos niya, susundin natin yung kanyang mga ipinapagawa sa atin. Susundin natin yung kung ano man ang mga laws niya or mga bagay or ordinances na ipinag-uutos niya. Mamahalin natin ang kapwa-tao dahil yun ang utos ni Almighty Father. Naintindihan ninyo? Kaya importante na mahalin natin first and foremost si Almighty Father, si Jesus Christ at ang Holy Spirit. Wala nang iba. Wala na tayong ibang tatawagin na santo, santa, iba pang mga Diyos. Wala na. Dahil sakop lahat ni Almighty Father. Bakit tatawag ka pa ng iba? Sayang ang oras mo. Kay Almighty Father ka na dumiretso. Through Jesus Christ. Kay Almighty Father na. Tatawag ka pa ba ng ibang mga santo? Sayang oras, sayang pera mo, bibili ka ng mga Diyos-Diyosan mo. Yun, hindi humihinga, hindi gumagalaw. Hindi humihinga, hindi gumagalaw. Walang nagagawang masama at walang nagagawang mabuti. So, bakit kailangan ang gusto ni Almighty Father?
we should worship Him in spirit and in truth. Okay? Verse 5. Afterward, the children of Israel shall return and seek the Lord, their God, and David, their king. They shall fear the Lord and His goodness in the latter days. So that's the last verse of Hosea chapter 3. Dahil ang mga anak ni Almighty Father babalik sa Kanya at hahanapin si Almighty Father. Itong David, their king, no? Wala naman na talaga si David. Kasi nung sinulat ito, ni Hosea, wala na si David. Hindi na nag-exist si David. Kasi kasama na siya ni Almighty Father in heaven. Ngayon, bakit sinasabi na afterward, the children of Israel shall return and seek the Lord their God and David their king? Bakit meron pang David their king na isisik? Kasi nga, si Jesus Christ galing sa lineage ni David. So, hindi si David yung isisik ng mga tao, kundi si Jesus Christ. Naintindihan natin? Hahanapin si Almighty Father at si Jesus Christ. Kasi nga, sa lahi ni David, nanggaling yung lineage ni Jesus. Yung pangalan. Okay? They shall fear the Lord and His goodness in the latter days. Kailan yung latter days? Ngayon, nandito na tayo sa late days. Ha? Latter days ang nakalagay dito. Baka sabihin nyo, kasali ako sa relihiyon na latter days. Hindi ko kasali. Andito lang to, New King James Version kasi to. Kung ibang version kaya, ano nakalagay? Tingnan natin. Ay, sino bang kausap ko? Ayun. Afterwards, the Israelites will return and seek the Lord their God and David their king. They will come trembling to the Lord and to His blessings in the last days. Another name for latter days is last days. So, pero hindi ako kasali sa relihiyon na may name na latter days, no? Yun lang ang nakalagay na version or words sa New King James Version kasi yun ang binabasa natin. Pero kahit anong version pwede, ha? So, dito na tayo sa Hosea chapter 4. Hear the word of the Lord, you children of Israel, for the Lord brings a charge against the inhabitants of the land. Pakinggan ninyo ang salita ng Diyos, kayo na mga anak ng Israel. Alam naman natin na ibig sabihin ng Israel means people who struggle with God and prevailed. For the Lord brings a charge. Merong complaint si Almighty Father against the inhabitants of the land or against the people of the land. Ano ang complaint or charge ni Almighty Father sa mga tao? Ang charge ni Almighty Father sa mga tao, there is no truth, walang katotohanan. Walang namamayaning katotohanan dito sa mundo. Puro mga kasinungalingan ang mga ginagawa ng mga tao. Either sa business or sa personal life nila or kahit saan man, sa kanilang mga employers or employee or sa government, sa kahit na anong sector, walang katotohanan. Bakit? Puro greediness ang nangyayari. Pag may greediness, itinatakip mo yung katotohanan. Kumukuha ka ng mga bagay na kunyari, totoo, tapos ikikip mo yung mga bagay na totoo. Kahit sa media, ganun din. Kahit sa social media or sa media ng media na sector. Ano pa ang complaint ni Almighty Father? No mercy. Walang awa ang mga tao. Hindi sila naawa. Bakit walang awa ang mga tao? Lahat swabang, lahat greedy, lahat sarili ang pinapataba. Lahat
iniisip sarili nila. Kunyari, ang iba, ang iniisip nila, ibang tao. Hindi, para sa ibang tao to. Pero, kung magbibigay ka, nilalagay mo naman yung pangalan mo. From this person, or magdo-donate ka, ilalagay mo yung pangalan mo. So, ano yun? Katotohanan ba yun? May awa ba yun? Wala. Kasi hindi mo yung ginawa ng bukal sa puso mo. Ano pa? Ano pa ang charge ni Almighty Father or complaint ni Almighty Father? There's no knowledge of God in the land. Hindi kilala si Almighty Father. Bakit hindi kilala? Tinatanggal si Almighty Father sa society. At hindi kilala dahil mas kinikilala ng mga tao ang sarili nila at ang mga bagay na mga pangarap nilang mangyari dito sa mundo. Nakafocus ang mga tao dito sa mundo. Hindi kay Almighty Father. Puro mga ipokrito. Mayaman na mahirap, ipokrito. Verse 2. Ano yung complaint ni Almighty Father? Walang katotohanan or hindi gumagawa ng katotohanan ng mga tao, puro kasinungalingan, hindi nagkakaroon ng awa at hindi nila kilala si Almighty Father na siya ang naggumawa ng mundo na to. Ano ngayon ang ginagawa ng mga tao? Dahil sa hindi nila ina-acknowledge ang katotohanan, hindi sila nagkakaroon ng awa at hindi nila kilala ang si Almighty Father. Ginagawa nila ay nagsuswear. Swearing and lying, killing and stealing, and committing adultery. Ito ang ginagawa ng mga tao. Nagsuswear sila pero mali ang swear nila or nag-oath sila pero mali, kasinungalingan naman ng kanilang mga sinasabi. Kaya nga, swearing and lying. Killing and stealing. Hindi ka lang pumapatay, nagnanakaw pa. Yung pagpapatay, hindi lang yun literal na pagpapatay sa tao, kundi sa salita mo, nakakapatay ka na ng tao. So that's killing. And stealing, ano yung nananakaw mo? Hindi naman ako nagnanakaw ng mga bagay. Kung hindi ka naman nagnanakaw ng mga bagay, dignidad ng tao ninanakaw mo, sinisiraan mo yung tao. Kaya kasama na rin yun sa killing and stealing. Ano pa? Committing adultery. Pag sinabing adultery, hindi lang ito yung adultery or concubinage. Kasama na rin ito yung fornication, lahat ng sexual sins. They break all restraint, sabi ni Almighty Father. Ano ba yung they break all restraint? Sinisira lahat ng mga tao, ang kontrata, lahat ng mga laws na nakalagay, lahat ng mga utos ni Almighty Father, sinisira lahat ng mga tao. They break all restraint. With bloodshed upon bloodshed, walang tigil sa paggawa ng kasamaan. Dugo ang dumadanak. Dahil, bakit? Sabi mo, hindi naman ako pumapatay ng tao. Kung hindi ka pumapatay ng tao. Pero, bakit may bloodshed? Ibig sabihin nito, may mga repercussions kasi, no? Halimbawa, nanira ka ng tao. Tapos, yung tao na yon, hindi mo siya pinatay. Pero, pinagsalitaan mo ng masama. Ang ginawa naman ng tao ngayon, mait ang ulo niya. Ibinunton sa iba, yung galit niya. O, nung pagkabunton niya sa iba yung galit niya, o, pumatay na siya ng tao. Indirectly. No? Naintindihan niya? Pumatay ng tao, indirectly. Or, ichinismis mo yung tao, ngayon yung tao, dahil sa depression, nagpakamatay siya. Indirectly. Ha? That's bloodshed upon bloodshed. Verse 3, therefore, the land
will mourn, and everyone who dwells there will waste away with the beasts of the field. Ano mangyayari sa land? Asan ba ang land? Hindi lang itong land, buong mundo. Iiyak ang buong mundo, magluluksa, maglalament, and everyone who dwells there will waste away with the beasts of the field. Lahat ng mga katira sa mundo na ito dahil puro kasalanan, anong magyayari sa atin? We will waste away. With the beasts of the field and the birds of the air, even the fish of the sea will be taken away. Matatanggal lahat ng mga blessings ni Almighty Father. Baka sabi nyo, hindi naman matatanggal ang mga blessings. May ibon pa rin, may mga fish pa rin, madaming forest, ganun, maraming makakain sa mga nakatanim. Ibig sabihin ito, there's no contentment. Like now, walang contentment ang tao. Kahit gaano kadami ang kainin, hindi kontento. Hindi makontento. Lahat gustong sakimin. Lahat merong yearning. There's a void. Ito ang ibig sabihin ng lahat ng mga blessings tatanggalin. Kasi yung void sa puso mo, hindi ma-feel. Hindi mapupuno. Ang makakapagpuno na lang ng void sa puso natin, si Almighty Father. And at the same time, literally, kaya nga meron tayong mga famine na nangyayari, pestilence, calamities, result of our sins. Result of swearing and lying, killing and stealing, and committing adultery. Yun ang resulta. Dahil sa mundo natin, there's no truth. Puro gusto nating mabuhay sa kasinungalingan. Gusto natin maraming gender. Dalawa lang ang gender eh. Gusto natin 3, 4, 5. Taging 120 na ba ang gender? So there's no truth anymore. At no mercy. Walang awa ang mga tao. Kahit mahirap, nagnanakaw sa kapwa mahirap. Religious leaders nagnanakaw sa mga members. And there's no knowledge of God in the land. Hindi nila kilala si Almighty Father. Hindi pinapamuhay ang mga utos ni Almighty Father sa Bible. So dito na tayo sa verse 4. Now let no man contend or rebuke another. Bakit? Let no man contend or rebuke another. Walang tao ang dapat na rebuke sa bawat isa or makipag-argue. For your people are like those who contend with the priests. Lahat tayo, no? For your people, tayo yon, are like those who contend with the priests. Therefore you shall stumble in the day. The prophet also shall stumble with you in the night, and I will destroy your mother. Who is the mother? Ang alam naman natin yung mother, no? Mother Earth. Babylon. Mag-stumble in the day. Pati yung mga prophet, mag-stumble din kasama natin. In the night, I will destroy your mother. Sabi ni Almighty Father, lahat nagkasala, pantay-pantay, lahat kadumihan, lahat ng ginagawa natin. Kaya kahit na umaga, mali-mali yung ginagawa natin. Kahit alam natin, maliwanag yung dapat natin gawin, hindi natin ginagawa yung tama. Pati ganun din yung mga prophet. Hindi rin ginagawa yung tama. Pag sinasabi the prophet also shall stumble with you in the night, mga hidden things to.
Hindi rin alam ng mga prophet yung mga gustong isabi ni Almighty Father. Dahil nagkasala din. Pare-pareho. And I will destroy your mother, Mother Earth. Sisirain ni Almighty Father. Ililinisin niya. Tatanggalin niya ang mga kadumihan. Verse 6. My people are destroyed for lack of knowledge. Nasira tayo. Wala tayong knowledge. Bakit? Ano ba ang knowledge na nakalagay dito sa Bible? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Na nakalagay sa Proverbs chapter 9 verse 10. Hindi natin kilala si Almighty Father. Hindi tayo takot sa Kanya. Kaya ngayon, walang wisdom, walang knowledge tayo. Dahil wala tayong takot kay Almighty Father. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. Kaya tayo nasisira. Wala tayong takot kay Almighty Father. Gawa tayo ng mga bagay na gusto natin. Yung mga will natin na wala namang kakwenta-kwenta. Because you have rejected knowledge. Inayawan natin ang knowledge. Saan ba galing ang knowledge kay Almighty Father? Baka sabihin niyo, hindi, knowledgeable ako, nakapag-aral ako, may doctorate degree ako, lumagpas pa ako ng doctorate degree. May mas lagpas ba ng doctorate degree? Hindi ko alam eh. Because you have rejected knowledge, sabi ni Almighty Father. Yung knowledge ni Almighty Father, malawak to. Yung knowledge ng mundo to, mahina. Is foolishness in the eyes of God. Na makikita sa 1 Corinthians chapter 3 verse 19. Kaya wag natin pagmalaki yung knowledge natin dito sa mundo na hindi ako ang may-ari ng pinakamalaking kumpanya dahil napakatalino ko, magaling akong mag-program ng mga computer. Wala na, natalo ka na ng tinalo ka na ng computer, no? Artificial intelligence. Pero wala pa rin makakatalo kay Almighty Father na yung artificial intelligence, bali wala yun. Base lang din yun sa tao, na limited lang din ang alam. Okay? So 1 Corinthians chapter 3 verse 19. For the wisdom of this world is foolishness with God, for it is written, He catches the wise in their own craftiness. Akala ng mga tao, wise na sila. It's like, kaya nga banggit ko dati, it's like a game of chess. Hindi ba pag naglalaro ka ng chess, kung familiar kayo maglaro ng chess, akala mo panalo na ako dito. Tapos makikita, italo ko kasi nga si Almighty Father, full of wisdom and knowledge, walang makakatalo kay Almighty Father. Ngayon, dahil sa nireject natin ang knowledge, si Almighty Father, it's the epitome of wisdom and knowledge, no? Dahil siya yung, sa kanya galing yung wisdom and knowledge. Ano ngayon tayo? Destroyed tayo. Dahil inayawan natin si Almighty Father. Ituloy natin ang verse 6, no? I also will reject you from being priest for me. Aayawan ko rin kayo for being priest for me. Di ba tayo yung royal priesthood, a holy nation? Aayawan tayo ni Almighty Father. Why? Di ba sa New Testament yun, you are the royal priesthood, a holy nation. Baka sabihin niya, hindi, mga priest lang yan or mga Levites lang yan. Hindi. Dahil ang ibig sabihin ng priest ay yung nakakalapit kay Almighty Father, nag-worship kay Almighty Father. Because you have forgotten the law of your God, I also will forget your children. Kakalimutan ko rin kayo. Sabi ni Almighty Father, dahil sa kinalimutan natin yung tatay natin. Nireject natin yung wisdom and knowledge. Verse 7, the more they increase, the more they sin against me. Habang dumadami ang tao rito sa mundo,
lalong dumadami ang kasalanan natin. Lalo tayo napapalayo sa tatay natin. Kaya nga, di ba yung ang mundo na to, padami ng padami ang kasalanan natin. Dati, dalawa lang ang gender, no? Tapos naging 4. Ngayon, 120 na or 2,000 na ba? O di ba, padami ng padami ang kasalanan. Dati ang kasalanan lang is adultery, fornication, ano pa ba? Yung mga sexual sins. Ngayon, dumami na yung sexual sins. Dati, ang pagnanakaw lang, yung kukuhanin mo lang yung gamit sa literal na kukunin mo yung gamit. Ngayon, kahit sa internet na nakakapagnakaw ka na. Kaya nga, dumadami yung kasalanan. The more they increase, the more they sinned against me. Mas lalo tayo nalulugmok sa kasalanan. Dahil ni-reject natin si Almighty Father. Verse 7, I will change their glory into shame. Tatanggalan ko sila ng gloriousness. Ang ibibigay ko sa kanila, shamefulness or humiliation. Ipapahiya ko. Sabi ni Almighty Father. And then dito sa verse 8, they eat up the sin of my people. Anong ibig sabihin, they eat up the sin of my people? Kinakain natin. Isinasab loob natin. Ini-embrace natin, ibig sabihin. Ano pa? They set their desires or heart on their iniquity. Yung focus natin, nakafocus tayo sa kasalanan. Ini-embrace natin yung kasalanan. Niyayakap natin. Hindi, tama tong ginagawa ko to. Tapos nakafocus tayo sa kasalanan. Napalayo tayo sa tatay natin. Hindi, nagtatrabaho lang naman ako. Nagtatrabaho ka pero yung trabaho mo masama. So, in-embrace mo yung trabaho mo na masama na ayaw ni Almighty Father. Tapos, nakaset yung mind mo ron na sinasabi mo na tama yun. Pero mali naman yun. So, that's a lie. Kaya nakalagay, they set their desires or heart on their iniquity. Pinaplano. Sometimes pinaplano mo yung kasalanan. Bukas manloloko ako ng tao. O bukas magnanakaw ako. Wala kami makakain sa isang araw. Ipaplano natin ngayon yung ating mga kasalanan na gagawin. Pero hindi ganun, hindi literal na kasalanan. Hindi. Ipaplano natin yung ating mga modus, gano'n. Minsan naman magbebenta ka kunyari ng magandang product. Ngayon, may yung magandang product na yon, papalitan mo yun ng ingredient. Tapos, ibebenta mo, sasabihin mo, nung pagkapalit mo ng ingredient na yun, tapos sasabihin mo, hindi, mas maganda tong ingredient na to. Pero totoo, hindi naman. So, that's kasinungalingan. Pinlano mo yun. Iniba mo yung ingredient, pero same price. Ha? Tapos, yung ingredient na nakalagay doon, mas nakakasira pa ng tao. Example. Example. Example, yung pagkain na kunyari dati kasi yung mga pagkain simple lang magpiprito ka lang ng patatas, tapos lagyan mo lang ng konting asin o potato chips na yun, di ba? So ano ngayon ang ginawa ng tao? Imbis na asin lang inilagay, imbis na potato chips lang, dinurog yung patatas. Tapos, kinortehan na potato chips. Tapos, may mga additional na extender pa at saka preservatives. Nasira na. So, ano yun? Kasalanan yun dahil iniba mo yung component. Sinasabi mo na totoong potatoes yun. Pero ang totoo, marami na mga bagay na nakakamatay doon sa binebenta mo. Plinano mo yun. Para lalong lumaki ang iyong income, yung kita mo, kikitain mo. Naintindihan ninyo? So ano yun? Kasalanan yun dahil yun ay wala ng katotohanan.
Nawala na yung pinaka basic, kundi ang napalitan na puro mga chemicals na nakakasama at nakakamatay sa tao. Naiintindihan nyo? Example lang yan. Ha? Verse 9, and it shall be like people, like priest. Pantay-pantay na. Kasi yung priest, kino-consider yun na sila ang nakakalapit kay Almighty Father dun time na to, no, mga Jewish priests. Dahil sila yung sa temple, sila yung nag-offer, may high priest, sila yung nag-offer kay Almighty Father ng burnt offerings. Ngayon, ano nang nangyari? Like people, like priest, pare-pareho ng makasalanan. So I will punish them for their ways. Kaya paparusahan ko sila dahil sa kanilang mga gawain. And reward them for their deeds. Or may repercussions yung kanilang mga ginawang kasalanan. Repay or reward them. Akala ninyo reward na maganda, no? No, yung reward na yun, pangit na reward yun. Ano ba ang kapalit, another name ng pangit, yung reward na pangit? Parusa, punishment yon. And punish them for their deeds. For they shall eat but not have enough, because they have ceased obeying the Lord. Ano yung they shall eat but not have enough? There's no satisfaction, there's no contentment. Nasa sayo na lahat, ibibigay na nasa sa atin na lahat available, pero hindi tayo nakukontento. Bakit? Dahil huminto tayo sa pagsunod kay Almighty Father. Kaya nga, di ba sabi ng Almighty Father na pag tayo ay nagtiwala sa Kanya, we will be contented and full and satisfied, because si Almighty Father lang, si Jesus Christ makakapag-satisfy sa atin. There will be pure bliss and joy with our Father. Hindi tayo kukulangin. Ngayon, dito sa mundo, kahit gaano pa ang trabaho mo, kahit ka ng kahit magtrabaho araw-araw, kinukulang ka pa rin. Bakit? There's no contentment. Ang dami mo ng bahay, may bahay ka na sa saan ba? Sa Maldives, social Maldives. May bahay ka na sa Maldives, may bahay ka pa sa Switzerland, may bahay ka pa sa Paris, may bahay ka na doon. Hindi ka pa rin satisfied, hindi ka pa rin masaya, no? Lahat na nasa iyo. Mayaman ka, lahat na ng kotse nasa iyo, lahat na ng bahay nasa iyo, maayos ang itsura mo, pero hindi ka pa rin satisfied, hindi ka pa rin masaya. Sikat ka, hindi ka pa rin masaya. Kaya tingnan niyo yung mga example, no, ng mga famous people. Mayayaman na sila, di ba? Pero hindi sila satisfied. Nakukulong pa rin sila, or nagkakaroon sa kanila ng issue about mga bagay na ginawa na, kasi nga hindi sila satisfied. Hindi manahimik na lang. Hindi satisfied. Ang makakapag-satisfy lang sa atin si Almighty Father. Masyadong busy, masyadong kung ano-ano ang ginagawa sa buhay. Hindi satisfied. Daming iniisip, tas mainit ang ulo. Verse 11. Harlotry, wine and new wine enslave the heart. Ano yung harlotry? Harlotry, binibenta mo, no? Kapalit ng pera, or kung ano, fame, no? Or power. Yung harlotry. Ano pa? Wine. Ano ba yung wine? Nakakapaglasing ito. Pag lasing ka na sa wine, nawawala na yung
nawawala ka lang sa isip. Ang namamayani sa'yo, yung katawan mo na. Gaya nga ng sinabi ni Paul, di ba? Dito sa Romans, kanina binasa natin, namamayani yung gusto ng tao. Wala nang self-control kasi pag may wine ka sa system mo, lasing ka, no? At ginagawa mo pang dahilan yung wine para gumawa ka ng kasalanan. Hindi, lasing ako nung time na yun eh. Pero ang totoo, meron kang wisyo, pero yung decision making mo, yung naturalesa mo, naturalesa natin ng pagka makasalanan, kasi natural na makasalanan tayo. Yun ang sinusunod ngayon natin. Ano pa tong new wine, enslave the heart? Ano yung new wine? Bagong alak. May wine na, may new wine pa. Ano pa yung new wine na to? Itong new wine na to, ito ay yung mga bagay na parang wine. Di ba yung wine, para kang yung hinahanap-hanap mo? Nagiging alcoholic ka na ganon. Ngayon yung new wine, yung blue lotus flower. Okay? Example yon. Or yung coca leaves. Example yon. Or yung marijuana. Yon, example yon. Mga new wine. Hindi binanggit yung droga, pero ang epekto nun ay parang wine. Pag-iba ng isip ng tao. Kasi yung wine, di ba, nawawala ka sa isip pag lasing ka. Etong new wine, iba rin yun sa gumagawa ka rin ng mga kasalanan, no? Enslave the heart. Debauchery. Yung mga bagay na hinahanap-hanap ng katawan mo, yun. Harlotry, wine, and new wine. Enslave the heart. Imbis na si Almighty Father ang nasa puso natin, ang mga bagay na mga sa mundong ito na hindi tama or nakakasama sa atin, yun ang namamayani sa puso natin. Verse 12. My people ask counsel from their wooden idols. Gumagawa pa ba kayo ng ganito? Ha? Verse 12 ng Hosea, chapter 4. Ang mga anak ko or ang mga tao ko kumukuha ng advice from their wooden idols. Kumakausap ba kayo ng kahoy na korteng tao? Humihingi ba kayo ng kayamanan sa isang korteng tao na kahoy? Wooden idols? Humihingi ba kayo ng kayamanan doon? Nagpe-pray ba kayo sa wooden idols? Ha? Nagpe-pray ba kayo? Meron ba kayong anting-anting? Isa rin yun. Isa sa mga example ng wooden idols. Semento. Nagpe-pray ba kayo sa semento na korteng tao? Ha? Nagsisik ba kayo ng advice? Na payamanin mo kami, na makagraduate ako ng ganito, na makapag-abroad ako, tapos ang nakaharap kayo sa wooden idols, dun kayo, or hawak-hawak ninyo. Meron ba kayong ganon? Kasi nakalagay dito sa Bible, hindi ko to salita to ni Almighty Father. My people ask counsel from their wooden idols. Ako, plastic, ganun, korte. Gawa sa plastic na ba? O gawa man sa gold-plated? So, under ng gold-plated na yon, kahoy pa rin yan, ano? Or semento, or bakal, or bato. So, gawa pa rin ng tao yun, ano? So, hindi yun buhay. Hindi yun humihinga. So, bakit kayo nag-i-ask ng counsel doon? And their staff informs them, or diviner's rod informs them.
For the spirit of harlotry has caused them to stray, and they have played the harlot against their God. Ipinagpalit natin si Almighty Father sa isang semento, sa isang kahoy, para lang makakuha ng mga bagay, ng mga material things. For the spirit of harlotry has caused them to stray. Napalayo tayo kay Almighty Father due to the spirit of harlotry. Spirit of harlotry dahil sa naghangad tayo ng mga material things or earthly possessions. Kaya napalayo tayo sa tatay natin. Hindi tayo masatisfied. May bahay ka na, may kotse ka na. Ano pa ba ang gusto mo? May pagkain ka na. Ano pa ba ang gusto mo? Dumami pa ang problema mo. Dagdag gastos. Pag dagdag gastos, anong mangyayari? Nakalimutan mo na yung pamilya mo. Nakalimutan mo na yung mga bagay na importante. Nakalimutan mo na lalo si Almighty Father. Para maging secured kayo sa pagtanda nyo, ganun ba yun? Bakit hindi ba kayo titiwala kay Almighty Father na si Almighty Father ang mag-iingat sa atin? Si Jesus Christ ang mag-iingat sa atin. Hindi kayo titiwala. Yung mga inipon ninyo ng mga kayamanan, para sa pagtanda ninyo, tatanggalin yung Almighty Father yan. Para makita ninyo na hindi yan ang sagot sa mga hinaing ninyo. Tatanggalin yung Almighty Father. Yung mga bagay na pinagtitiwalaan ninyo, na akala nyo yun ang makakasagot sa pagtandaan ninyo, na may mag-aakay sa inyo, may kayamanan kayo, tatanggalin yung Almighty Father yan. Para magtiwala kayo kay Almighty Father. Hindi nyo alam kung ano ang meron bukas. Hindi natin alam. Si Almighty Father, alam niya lahat. Powerful si Almighty Father. Hindi natin bigay lahat sa Kanya. Yung ating pananampalataya. Natatakot kasi kayo. Takot kayo. Anong kinatakutan nyo? Mamatay. Yun ang kinatatakutan ng tao. Ang mamatay. Death has no sting anymore. Kaya nag-iipon kayo na nag-iipon ng kayamanan sa mundo na to. Para may pangtustos kayo sa pag nagkasakit kayo, para pag may gamot kayo. Oo, sige. Pero first and foremost, we must trust our Father. Dahil kung walang pagtitiwala kay Almighty Father, mas lalong magugulo kayo. Hindi kayo mabubuhay ng payapa sa mundo na to. Ibigay natin lahat kay Almighty Father. Tiwala natin sa Kanya. Gumagawa pa rin ng miracles si Almighty Father. Yung bagay na kung anong meron kayo ngayon, milagro ni Almighty Father. Kaya ni Almighty Father tanggalin yung mga yan. Kung hindi niyo siya pagtitiwalaan. Verse 13, they offer sacrifices on the mountain tops and burn incense on the hills under oaks, poplars, and terebinths, because their shade is good. Therefore your daughters commit harlotry, and your brides commit adultery. Nag-o-offer sa kung saang-saang lugar. Pupunta pa sa bundok. Doon sa bundok, meron doon. Andun, may andun. Hindi na kailangan magpunta rin. Kung gusto nating sasambahin si Almighty Father, kahit saan pwede. Pero yung mga tao, anong ginagawa nila? Nagpupunta pa doon sa mountain tops. At nag-burn pa ng incense sa mga hills
under oaks, poplars, and terebinths, because their shade is good. Kasi magandang lugar yun. Doon meron. Yayaman tayo doon. Doon tayo sumamba. Therefore, your daughters commit harlotry, and your brides commit adultery. Spiritual harlotry, spiritual adultery. Hindi tayo faithful kay Almighty Father. Pag sinabi hindi tayo faithful kay Almighty Father, ang word na faithful, ano ang root word nun? Faith. Wala tayong pananampalataya kay Almighty Father. Hindi tayo faithful. Pag sinabi kasing faithful, lahat sama-sama na doon. Yung buong pagtitiwala na ibibigay lahat natin sa tatay natin. Ang tatay natin nakakaalam lahat. Tayo, limited lang ang knowledge natin. Verse 14, I will not punish your daughters when they commit harlotry, nor your brides when they commit adultery. For the men themselves go apart with harlots and offer sacrifices with a ritual harlot. Therefore, people who do not understand will be trampled. Yung mga tao na hindi nakakaintindi. Anong mangyayari sa kanila? They will be trampled, madudurog, or dudurugin. Matatapakan ang mga tao. Hindi na ni Almighty Father papunish or paparusahan ang mga daughters when they commit harlotry or your brides when they commit adultery. Ano nang mangyayari? Yung mga tao na mismo na hindi nakakaintindi, ngayon sila na mismo, kaya sila mapaparusahan at kaya sila masasaktan dahil nasa sarili nilang gawa. Sila mismo matatapakan dahil sa mga ginawa nila. Hindi na si Almighty Father, I will not punish. Hindi na pagpapunish yung Almighty Father, kundi yung gawa mismo ng tao, yung resulta ng gawa ng tao, yun na mismo ang ikakabagsak niya dahil sa kaduwagan niya. Dahil sa katigasan ng ulo niya. Though you, Israel, play the harlot, let not Judah offend. Do not come up to Gilgal, nor go up to Beth Aven, nor swear an oath saying, as the Lord lives. Wag mag-swear ng oath, nang magsabi ng as the Lord lives. Bakit? Dahil ang mga tao, they play the harlot. Unfaithful ang mga tao. Ginagamit pa ang pangalan ni Almighty Father. Verse 16, for Israel is stubborn, like a stubborn calf. Now the Lord will let them forage like a lamb in open country. Matagas ang ulo ng mga tao. Hindi lang to Israel. Ha? Baka sabihin nyo, country lang ng Israel. No! Tayo to. Hahayaan ni Almighty Father. Pababayaan niya. Pababayaan ni Almighty Father na
forage ang kanyang mga anak na mga matitigas ang ulo. For Israel is stubborn, like a stubborn calf. Now the Lord will let them forage like a lamb in open country. Pag sinabing like a lamb in open country, walang kalaban-laban sa isang lugar na malawak. Hahayaan ni Almighty Father na pakalat-kalat ang mga tao na parang mga lamb sa isang lugar na malawak. Maliligaw. Vulnerability ang ibig sabihin ng lamb. The Lord will let them forage or scavenge or pakalat-kalat, no? Or kumain sa isang lugar na open country or lugar na walang security. Hindi secured place. Vulnerable ang mga tao sa isang lugar na hindi secured place. Hindi ipoprotektahan ni Almighty Father. Hahayaan ni Almighty Father ang mga tao dahil sa kanilang katigasan ng ulo. Verse 17. Ephraim is joined to idols. Binanggit na naman yung idols. Let him alone. Yung mga tao na mahilig sumamba sa mga idols, hayaan nyo sila. Papabayaan ni Almighty Father. Kaya ngayon, di ba, ang daming tao sumasamba sa mga idols. Iba-ibang mga religion. Bawat religion meron silang idols. Ang nakita ko, tingnan nyo rin, bawat religion, tingnan nyo, may mga idols. Meron sila mga material, physical things na hinahawakan. Idols yun, okay? Hayaan sila. Kasi pag meron kang material things or physical things na hinahawakan, nasasabi mo yun na simbolo ni Almighty Father, that's idolatry. Doon mo inilalagay yung faith sa isang bagay na gawa sa kahoy, gawa sa ginto, gawa sa semento, gawa sa plastic, gawa sa bakal. Hayaan nyo, sabi ni Almighty Father. Their drink is rebellion. They commit harlotry continually. Harlot ang sumasamba sa mga idols. Unfaithful. Kasi nga, our Father wants to be worshipped in spirit and in truth. Pag meron kang idol, si spirit and in truth ba yun? Hindi naman yung totoong si Almighty Father. Hindi mo may lalagay sa isang lalagyan si Almighty Father, yung kanyang holiness, yung kanyang gloriousness. Hindi mo may lalagay sa isang bahay, sa isang palasyo na gawa ng tao. Hindi mo may lalagay kahit gumawa ka pa ng napakalaking lugar dito sa mundo na puro ginto. Hindi mo may lalagay si Almighty Father doon. Footstool niya lang itong mundo. Her rulers dearly love dishonor. Or her shields love dishonor. No? Ano ba yung rulers? Yung mga namumuno sa mundo na to. Maraming mga namumuno sa mundo na to. May sa trabaho ninyo may namumuno. Sa organisasyon ninyo may namumuno. Sa politics may namumuno. Pag sabing her, itong mundo, Babylon, the great harlot, Mother Earth, dearly love, dishonor, yung mga namumuno sa mundo na to.
The wind has wrapped her up in its wings, and they shall be ashamed because of their sacrifices. Hindi makakagalaw ang mundo na to. The wind has wrapped her up in its wings. Limited. Why? It's a punishment of the Almighty Father. And they shall be ashamed because of their sacrifices. Binabanggit ni Almighty Father bawat prophetic books, no? Or kahit sa New Testament, di ba, sa Book of Romans chapter 1, yung idolatry, binabanggit ni Almighty Father. Ayaw na ayaw ni Almighty Father. Kasi, ang unang utos sa atin, love the Lord your God. Mahalin natin yung tatay natin. Because He's amazing. Creator siya eh. Bakit natin ilalagay siya sa isang bagay na hindi naman naggawa lang sa maduduming mga bagay? Sasabihin nyo, bless. Sino nag-bless? Ayaw nga ni Almighty Father eh. Pasasabihin nyo, bless. Sino nag-bless niya? Tao lang yan. Nag-bless. Sino ba yung tao nag-bless na yan? Madumi din yan. Hindi ni Almighty Father binigyan ng power and authority yung tao na yan na mag-bless para maging holy ang isang kahoy, maging holy ang isang semento, ang isang ginto, para maging holy. Tapos sasabihin yun si Almighty Father. Wala akong pinapanigang religion dito. Organisasyon, wala rin. Nagtitiwala ako kay Almighty Father at sa kanyang mga salita dito sa Bible. Kaya kung napapansin nyo, lahat na lang ng mga paniniwala ng mga tao, lahat ng mga religion, tinatamaan. Kasi wala akong religion eh. Nagtitiwala ko kay Almighty Father, kay Jesus Christ as the Holy Spirit. Dahil wala namang itinatag na religion si Almighty Father. Si Jesus Christ, wala. Ano ang utos sa atin ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ? Mahalin siya. At kung nakikita ninyo, no, binabanggit ni Almighty Father, husband siya. Tapos si Jesus Christ, bridegroom. Ano yung mga words na yun? It's family, di ba? Brother, brethren, it's family. Hindi naman religion ang tinatag ni Almighty Father. Walang tinatatag si Almighty Father na religion. Yung kingdom ni Almighty Father, nakatatag yun. Siya ang nagtatag nun. Kaya dapat siya ang ating sasambahin, siya ang ating pupurihin. At ang binigyan niya ng power and authority, si Jesus Christ. At ibinidala niya sa atin ang Holy Spirit. Yun ang lagi nating iisipin. At kung meron kayong mga questions tungkol kay Almighty Father, seek His words. Available naman na. Yung Bible available naman lagi Pero bakit hindi nyo nakikita? Dapat kasi bubuksan natin ang puso at isipan natin. Lord, ano ba? Gusto kitang makilala. Gusto kitang makilala ng lubusan. Willing ako, Almighty Father, natanggalin lahat ng mga napaniwalaan ko noon. Willing ako, just, Lord God, patawarin mo ko at ipaalala mo sa akin o ipaintindi mo sa akin ang iyong mga salita.
Wala na akong bagay na pinahahalagahan dito sa mundo. Ikaw ang focus ko, Almighty Father. Jesus Christ ang Savior ko. Nagtitiwala ako sa iyo, Almighty Father. Nagtitiwala ako kay Jesus Christ. Nagtitiwala ako sa Holy Spirit. Nagpapakumbaba ako, Almighty Father. Ganon ang sasabihin natin sa tatay natin. I-reveal ni Almighty Father yung sarili niya sa atin through the power of the Holy Spirit. Ipapaintindi niya sa atin yung kanyang mga salita. Gustong-gusto ni Almighty Father na maintindihan natin ang kanyang salita. Basta willing tayo to seek Him. Seek Him. Kaya nga di ba utos sa atin ng Jesus Christ, seek ye first the kingdom of God. And all these things shall be added unto you. Lahat na ng mga bagay, i-add na sa'yo. Wisdom, knowledge, blessings, lahat na. Pag nakita mo si Almighty Father, hinanap mo si Almighty Father, yung inheritance, malalaman mo na. Lahat ng mga bagay sa mundo, maiintindihan mo na. Anong unang-unang sabi ni Jesus Christ? Ano lang ang unang Seek first. Para lahat, malaman mo na lahat na. Yung inheritance, yung blessings, kung saan tayo galing, kung saan tayo papunta, kung nasaan tayo ngayon. Ano lang ang dapat gawin? Seek ye first the kingdom of God. Paano natin masisik ang kingdom ni Almighty Father? Give our hearts, our Father. Trust Jesus Christ. Trust His words. Mahal tayo ng tatay natin, hindi niya tayo iiwan. Tayo ang nangiiwan. Tayo ang harlot. Tayo ang unfaithful. Even when we are already old and gray, our Father will carry us. Thank you, and God loves us all so much.